Magandang araw mga kaibigan. Ito po, malungkot na balita. Kahapon, mayroong engkwentro sa Balayan, Batangas, NPA versus ating mga sundalo. Nalagasan po tayo ng isang sundalo. Tatlo ang nasugatan. On the other side naman sa NPA, 6 ang pumanaw. So, kahit NPA sila, mga Pilipino pa rin yan. May mga pamilyang nagmamahal. Kaya, grabe, sayang ang buhay. Kaya lang, dito tayo mag-focus tong sundalong namatay. Nag-post ang kanyang inahan sa Facebook. Malulita Jimenez sa Tumbaga. Napakasakit mawalan ka ng anak. Nakainkwentro mga NPA sa Batangas. Hindi ka namatay. Giyera sa Marawi. Dito ka pa sa Batangas mamatay. Napakasakit. So, Marawi War veteran pala itong napaslang sa Batangas yung enkwentro kahapon. So, up to now, hinahanap ko yung kanyang complete name and rank. Wala pa. So, makuha lang natin dito sa Tumbaga ang kanyang nanay. So, bakit masakit? Yung sabi niya na Marawi, nakaligtas. Dito, NPA. Ina-analyze ko bakit ganun masakit. Kasi, yung Marawi Seeds o Marawi Par, napaka-delikadong gera po yun. Ako, marami na rin akong napagdaan ng gera in my 34 years sa military service. Maliit po yung mga gera ko. I-compare mo sa gera sa Marawi. Napaka-delikadong gera yung 5 months na araw-araw na putukan yun. Saludo ako sa mga sundalo. At yung mga naging casualty, namatay man o wounded, very proud sila. I remember one mother, nanay ng isang Marine Lieutenant na namatay. So, nung namatay na yung Marines, kapuri-puri pang ginawa ng Marines na ito dahil, maiyak-iyak na naman ako. Kung namatay ngayong araw, yung Marine Lieutenant, the other day, may ginawa siyang kahanga-hanga. May na-discover yung Marine Lieutenant, yung platoon niya, millions of cash sa loob na isang bahay. Ang mga kapatid nating Muslim Maranao, hindi masyadong nagbabangko yan. Tinatago lang sa bahay nila yung kanilang cash. Ganun po ang kanyang So, millions. Nakalimutan ko na around 50 million something. Isinauli. Hindi ibinulsa. Kaya kahanga-hanga yung Marine Lieutenant na yun and his men, hindi nila ibinulsa. Tinurn over sa government yung The following day, namatay. Tapos, nagko-condolence ang mga kamag-anak, relatives. Nabasa ko sa post Sabi ng mother, don't say condolence. You congratulate me. It's an honor, sabi ng nanay. Karangalan ng aming pamilya na mayroon akong anak na nagbuwis ng buhay para sa integridad ng Pilipinas para hindi mahiwalay ang Mindanao. Nakita nila yung kahalagaan ng Marawi War. Nakita nila yung importansya na dapat manalo tayo against terrorism. Kaya very proud yung mother ng Marine Lieutenant nang namatay sa Marawi. Dahil napakalakas yung kalaban, yung multi-ISIS, mayroon silang foreign support. Bago pumutok yung gera, May of 2017, nakapag-imbak sila ng
maraming bala, pagkain, weaponry, lahat ibinuhos na ang might ng armed forces sa kanila, tumagal sila ng 5 months. Ganun po katindi ang labanan. Okay. Then dito, bakit masakit ang saloobin ng nanay na nakaligtas itong anak niya? Ito, pakita ko ulit yung picture. Batang-bata pa, oh. Siguro mga corporal na ito. Nakaligtas ang sundalong ito sa grabing gera sa Marawi. Tapos doon siya napaslang sa kamay ng mga NPA. Masakit para sa nanay dahil ang NPA parang kakaunti na lang ngayon. Wala na. Yung Balayan, Batangas, Noong 2021, meron na pong declaration ng gobyerno na ang Batangas declared insurgency free. Hindi naman ibig sabihin na wala ng NPA. Meron pa rin, kaunti na lang, wala ng magawa. So, kaunti na lang. So, ito pong inkwentro kahapon, pabor po sa military ito. Kasi 6 na NPA ang nalagas. Naka-recover ang 59th Infantry Battalion, Army Battalion, ng mga armas, malalakas na kalibre ng armas. 6 ang patay, recovered ang body. Nagkataon lang na may isang sundalo, hindi mo maiwasan putukan yan At siya natamaan at yun ang masakit. Kaya nakikiramay ako dito sa inahan na ito na nag-post. So ano ang lesson na nakita ko dito na hindi mo mapagkatiwalaan talaga itong mga komunista. Batangas, di ba? Very, na ito, probinsya na ito na medyo tahimik, maunlad, ang daming mga kumpanya dyan sa Batangas. May NPA pang naiiwan Tapos, 2021, declared insurgency free. After 2 years, unti-unting bumabangon. Ganyan yan, walang katapusan itong pakikipaglaban ng komunista. Meron silang strategy o concept, tinawag nila People's Protracted War. Anong ibig sabihin ng protracted? Patagalan na gera. Ang concept ni Joe Masison, Lois Halandoni, the more na magtagal ng gera, protracted, pabor sa kanila, dispabor sa gobyerno. Kasi habang tumatagal ang gera, lalong manghihina, lalong mawawalan ng pag-asa ang gobyerno. Sila naman, gusto nila yung matagalang gera. Kaya, yung 54 years, baliwala yan sa kanila. Tuloy pa rin, patagalan. Meron silang term, nakalimutan ko, kailan. Ang explanation nila is parang martilyo. Hanap ako kung alin ang martilyo ko. Ito, stapler. Ito ang martilyo. Ganito ang concept ni Joe Masison. Diba ang martilyo? May lansang na yan. Ipukpukin mo ang Sa unang pukpok, blow, hindi pa naman babaon kagad yung pako. So, kailangan mag-withdraw ka. Para kumuha ng buwelo. Yung second nga palo, mas malakas na yan. Pag hindi pa rin bumaon yung pako, withdraw ulit. Pangatlong palo, mas malakas kaysa naunang dalawa. Hindi pa rin bumaon yung martilyo, withdraw na naman. Yan. Hanggang bumaon yung martilyo. Okay. Ganyan ang ilustrasyon nitong Communist Insurgency ng CPP and PNP. Nagsimula sila 1968. Hanggang ngayon, hindi pa bumaon yung pako. Ano yung bumaon ng yung pako? Yun po yung objective nila na agawin o pabagsakin
ang demokrasyang gobyerno at palitan ng komunistang gobyerno. Yun po yung objective nila, yung pako nga maibaon nila ng gusto sa pamamagitan. So, ganun. Handa silang babalik. Akala mo, nawalan na sila ng fighting spirit? Hindi. It's just a matter of time, sabi nila. Kaya, ngayon, lugmok sila. Dahil sa NTF CAC. Pabor sa kanilang peace talks. Sila ang nag-initiate nito dahil kamag-anak daw, alleged lang ito kamag-anak daw ni First Lady Lisa itong si Luis Halandoni. According to Sasasot, kamag-anak. So, nakonbinsi ngayon itong PBBM admin na, sige na, total, mahina naman, peace talks nga, pwede yan, peace talk. Yun, malaking pagkakamali ng PBBM admin na, mahina na kukunti na lang, tapos bigyan mo ng pagkakataon, peace talks, stop military operation na naman, nako. Makakapagpahinga na naman ng mga NPA, makakapag-recruit, makakapag-generate ng pundo, everything. Alang araw, babalik at babalik sila. Lalaban na naman sa gobyerno. Kaya, yun po ang masakit itong labanan ng NPA dahil itong sana kung tuloy-tuloy lang si PRRD yung kanyang nasimulang laban sa NPA matatapos. Sana kung si BP Sara ngayon ang presidente, matatapos na natin ang insurgency. Pumalit ang kuting. Pumalit ang malamyang presidente. Pag hindi magbago ang hip ng hangin, lalakas na naman itong NPA at sayang ang pinaghirapan ni Tatay Digong natin. Dahil imbes na matapos na itong gerang ito, lalong pinapalakas nitong si Tamba at itong kuting na presidente.